Ang Sitio Tuyot ay hindi parke. Hindi ito tourist spot. Ito ay isang libingan na pilit pinananatiling tuyo. Alam niyo ba kung bakit bawal ang asin sa amin? Hindi dahil sa pamahiin. Hindi dahil sa reliyon. Ang asin ay apoy sa aming balat. Pero ito ay kuryente sa aming mga ugat. Isang butil lang at magigising ang uhaw na sandaang taon na naming pinapatulog sa ilalim ng aming mga sahig. Ano raw? Sitio Tuyot? Baryong bawal ang asin? Jackpot, Rina! Ito na ang magiging biggest break natin. Hulog ng langit na sa atin ang ipinadalang voicemail na to. Ha? Paano kung pinadala lang yan ng kung sinong hacker? Gaano katotoo yan? Just lang siguro yan eh. Pwede kaya ito tungkol sa isang genetic mutation. Parang modernong katatakutan lang. Teka, pakinggan pa natin kung ano pa kayang sasabihin niya. Ang inyong pawis ay amoy ng piging para sa mga alat ilang. Ang inyong mga luha ay parang alak na hihigupin hanggang sa huling patak. Huwag kayong magdadala ng kahit anong puting kristal. Huwag kayong magdadala ng lasa. Ano raw, Jonas? Alat ilang? Sino magpapangalan sa sarili nila ng ganon? At saka, yung babala nila tungkol sa pawis, parang hindi naman tao yung nag-voicemail. Baka AI o parang galit na ewan. Kaya nga tayo pupunta doon para alamin ang totoo, di ba? Tsaka bago pa man natin pakinggan to, kinausap ko na yung nag-send ng email sa chat. Si Dr. Ariston. Sabi niya, may something syndrome tungkol sa sodium, kung saan negatibo ang aksyon ng mga katawan nila sa asin. Kumbaga may scientific reason kaya hindi pwedeng nagbubulaan siya. Tingnan natin kung ano pang sinabi niya. Kung itutuloy niyo ang biyahe, siguraduhin niyo na ang inyong mga mahal sa buhay ay handa na sa inyong pagkawala. Dahil kapag ang alat ilang ay nakatikim na ng inyong sodium, wala nang matitira sa inyo kundi balat at buto. Huwag kayong pupunta. Ito na ang huling babala. Kakaiba, Miss Anne. Kakaiba ang kwentong ito na natagpuan ko lamang noong nag-hike kami sa Quezon. May bag na puno ng files, notes at mga document na hindi ko na muna isinauli sa otoridad dahil nakakaintrigang nilalaman matapos kong pagsama-samahin ang lahat. Kaya dito ko na lang muna sinadya at hindi na ako magpapakilala. At yung mga pangalan ng lugar, nilalang at tao ay sinadya ko ring ibahin. Sa pagkwento, gagamitin ko na lang ang point of view ni Rina para mas maramdaman ng nakikinig. At para sa inyong lahat na nakikinig, sa tingin niyo ba buhay ang mga bidang sina Jonas at Rina sa huli? Hula na kayo ngayon at balikan niyo na lang mamaya. O siya, isipin niyo na si Rina ang nagkukwento mula ngayon. Sa kabila ng babala, nagpatuloy kami at madaling-madali si Jonas na umalis. Madaling araw pa lamang noon. Dala namin ang ilang cameras at mga instrument ko na nakakasagap ng kakaibang tunog. Habang nasa sasakyan, kinakabahan pa rin talaga ako sa biyaheng ito. Scientific o hindi, kinikilabutan ako. Kanina pa tayo lumampas sa huling poste ng kuryente. Tingnan mo yung mga puno sa gilid, Jonas. Bakit ganun? Kahit walang hangin, parang yumuyuko sila sa atin eh. At yung lupa, puti na sa sobrang tuyo. Alkaline soil, Rina. Natural yan kapag walang asin tapos di pa humuulan. Sabi naman sa forecast, may paparating na ulan kaya tingnan natin kung ganyan pa rin ang itsura pagtapos nun. Pinabasa ko rin naman sa'yo yung naging convo namin ni Doc Ariston, di ba? Huwag kang praning. Kagabayan naman daw tayo at may mga sinabi na rin siyang pangalan. Teka, i-focus mo yung mic sa labas. May naririnig ka ba? Wala. Wait. Jonas, bakit walang kuliglig? Kanina medyo maingay pero ngayon, as in parang ghost town. Walang hangin, walang hayop, walang kahit ano. Baka ito na yung sinasabi ni Doc na zone malapit sa baryo. Sabi rin niya,
Ang sitio Tuyot ay isolated by choice. Siguro pati ang kalikasan doon ay nag-adapt na rin. Jonas, tingnan mo yung dashboard. Bakit namamatay-matay yung orasan? At yung radyo? Naririnig mo yan? Static lang yan, Rina. Baka may nahagilap lang ng mga mineral o mga sirang device. Hindi, Jonas. Parang may boses sa loob ng static. Parang may bumubulong. Balik na lang kaya tayo. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko rito eh. Ang bigat sa dibdib. May iba pa naman sigurong mas magandang i-cover. Nandito na tayo, Rina. Oh, tingnan mo. Naanino na yung bakod. Oh, at may mga tao sa unahan. Wow! Tingnan mo ang mga balat nila. Parang kumikinang kahit malayo. Hindi kumikinang yan, Jonas. Naglalagas ang balat nila. Parang mga ahas na hindi matapos-tapos sa pag-shed. Jonas, pakiusap. Huwag mong buksan ang bintana. Ano ka ba? Mag-record ka lang, Rina. Hayaan mo akong gumawa ng intro. What's up, mga kamisteryo? We have finally arrived at the boundary of Sitio Tuyot. Ang baryong bawal ang asin. Kahit malayo pa sa gate, ramdam na namin ang kakaibang enerhiya ng lugar na to. Ayos. Tara na. Sigurado ka ba, Jonas? Pupunta na talaga tayo? Kinakabahan talaga ako eh. Pwede wait muna. Ano pang hihintayin natin, Rina? Kasi, hindi ko alam kung tama ba itong gagawin natin. May kakaiba nga akong kutob. Tsaka hindi ko maisip kung paano bawal ang asin. May mga asin pa naman ang lahat ng dala nating pagkain. Hindi ko masisikmurang walang asin, Jonas. Alam mo yan. At alam mo sa bawat pagkain, naglalagay ako ng asin. Hindi talaga ako pwede rito. Titiisin mo lang saglit eh. Pero sige, pagbibigyan kita. May chance pa naman para malaman na natin ang tiyan natin ng ordinaryong pagkain. Daan muna tayo dun sa karinderya oh. Basta pagkatapos papasok na tayo. Jonas naman eh. Hindi mo ako naiintindihan Rina, isipin mo yung kikitain natin pagkatapos ito. At siguradong sisikat din tayo. Alam nating pareho na kailangan natin kumita. Para sa mga pamilya natin. Uunahin mo pa ba yung takot at hilig mo? Huy! Sige na nga. Tara na, kain muna tayo. Miss Anne, pati ang karinderyang kinainan namin ay tila ba kakaiba ang presensya. Noong una naman ay magaan sila sa amin pero unti-unti may kakaiba. Lalo na noong humingi ako ng asin. Pero patuloy pa rin naman kaming kumain sa kabila nito. Dala na rin ng gutom. Oh, Rina, bilisan mo na yung pagkain mo Kanina pa tayo tinitinan ng alis sa counter. Para tayo may nakakahawang sakit kung pandirian niya tayo. Hayaan mo siya, Jonas. Gutom na ako. At saka, bakit ba kasi ang layo ng tingin nila sa atin? Napansin mo ba yung matanda sa kabilang lamesa? Kanina pa siya nakatingin sa bag mo eh. At yung mga mata niya, parang naaawa na natatakot. Sa bagay. Pero probinsya vibes kasi ito eh. Siguro iniisip nila ng mga taga-city tayo na maliligaw sa bundok. O kaya naman alam nilang papunta tayo sa Sitio Tuyot. Sabi ni Dr. Ariston, iba ang turing ng mga karatig bayan sa kanila. Wala yan. Hindi eh. Jonas, tingnan mo to oh. Binuksan ko lang itong salted chips. Biglang tumayo yung alis sa counter. Pumasok siya sa loob at sinara yung pinto. Baka naririnig sa ingay. Kumain ka na nga lang. Last chance mo na yan para makatikim ng maalat. Pagpasok natin sa gate mamaya, kailangang malinis. Walang sodium, walang preservatives. Pero alam mo, Jonas, ang labo pa rin talaga eh. Paano ang isang butil ng asin ay makakapatay sa isang tao? Genetic mutation? Bakit dito sa karinderya na to? Normal naman ang lahat. Wala pang 1 kilometrong layo natin sa boundary. Kumbaga, geographical isolation. Hindi pa malinaw sa akin pero isipin mo na lang nakatulad sila ng mga taong may lactose intolerance. Asin, intolerant naman sila. Kaya may natitrigger kapag nakalasa sila ng asin. Hula ko, may paghigop nga na nangyayari. Kumbaga, naubusan sila ng tubig sa katawan. Natutuyo. Parang pasas? May sinabi si Doc na mas matindi Parang mummified na raw habang buhay.
Pero siyempre, may pagka-OA lang yun ng mga taga rito. Siguro ay nagkakaroon lang sila ng severe seizures. Teka. Hugas lang ako ng kamay, ha? Oh, ba't ka tumigil? Akala ko ba gutom ka? Nawalan ako ng gana. Jonas, yung matanda kanina, lumapit siya sa akin nung nagugas ka ng kamay. Ha? Anong sabi? Sabi niya, huwag ninyong iuuwi ang alat sa kanila. Ang mga uhaw ay hindi marunong magpatawad. Tapos, hinawakan niya yung braso ko. Jonas, ang lamig ng kamay niya. Parang yelo na galing sa bangkay. Tapos nawala na siya bigla. Nako, drama lang yan para takutin ang mga documentarists. AKA vlogger na tulad natin. Huwag kang padala. Tara na. Ready mo na yung directional mic. Malapit na tayo sa gate. At Rina, itapon mo na yung chips mo. Itatapon ko na. Sayang naman kasi. Baka magutom ako sa loob. Miss Anne, yon ang unang pagkakataon na narinig ko ang sarili kong boses na nagsisinungaling. Hindi alam ni Jonas ang tungkol sa inilusot kong sachet ng asin sa medyas ko na hiningi ko sa karinderya. At ang chips na pasimple kong nilusot sa bag ko. May mga delata nga rin akong dinekwat bago kami umalis mula sa syudad. Alam kong hindi tama, pero nagawa ko marahil ay dahil sa takot na magutom o marahil ay dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok na ayokong tanggapin. Pero sa headphones ko habang papaalis kami sa karinderya, may narinig akong hindi narinig ni Jonas. Jonas, tika lang. Uminto ka muna. Bakit na naman? Malapit na tayo, oh. May kwarto rin palang malapit. Siguro doon nag-interrogate o nagsasanitize. Sa likod ng sasakyan, may naririnig ako. Parang may kumakalos ko sa ilalim ng pick-up. Parang may humihimod sa gulong. Pusa lang yan o aso. Ano ka ba? Huwag kang masyadong praning. Trabaho lang to. Hindi to aso, Jonas. Ano ka ba? Ang tunog, parang liha na ikinukus ko sa goma. At Jonas, bakit yung side mirror mo? Bakit may bakas ng dila? Isang mahaba at tuyong bakas ng dila na may halong puting pulbos? Dumi lang yan ang kalsada. Lika na. Halatang hinintay din nila tayo, oh. Baka nandun na yung ibinili ni Doc na magiging gabay natin. Tahimik na muna, Rina, ha? I-ready mo lang yung pang-video. Tumahimik ako, pero Miss Anne, habang lumalapit kami sa gate, ramdam ko ang bigat ng chips sa bag ko. Malamig ang pawis ko. At sa labas ng bintana nakita ko ang mga bantay. Hindi sila kumukurap. Ang kanilang mga balat ay kulubot na parang papel na binasa at pinatuyo sa araw. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang paraan ng pagsinghot nila sa hangin habang papalapit ang sasakyan namin. Alam nilang may dalawa kaming alat sa loob ng sasakyan. Yung postura nila ay parang sabik na sabik, pero medyo ilang din. Hanggang sa bumaba na kami ni Jonas. Tingnan niyo yung gate. Ang laki. Parang kuta sa sinaunang panahon. Pero yari lang yan sa tuyong kawayan. Magandang hapon po. Ako po si Jonas, yung nakausap ni Dr. Ariston. Patayin ang lahat ng kamera. Itaas ang mga kamay. Huwag kayong gagalaw ng mabilis. Ang bawat kilos nyo ay nagpapataas ng presyon ng iyong dugo. At ang presyon ay naglalabas ng amoy. Jonas, tingnan mo yung hawak niya. Ano yan? Baril? Hindi. Parang sensor. Kayo po yung sinasabi ni Doc na si Kapitan Dante, hindi ba? Kap, dokumentarista po kami. May permiso po kami ni Doc. Wala akong pakialam sa permiso ng doktor. Ako ang nagbabantay sa pintuan. Ang metro ko ay hindi nagsisinungaling. Sa lilitim meter ito,
at malakas ang tunog. Bakit napakataas ng sodium level sa paligid nyo? May dala ba kayong lason? Umami na kayo! Wala po, Kap. Clean kami. Nag-fasting kami bago pumunta rito. Sinungaling! Halugugin ang mga bag. Itapon ang lahat ng may tatak. Itapon ang lahat ng dilata at sisirya. Teka, yung hygiene kit ko, yung lotion ko, hindi maalat yan. Bakit yung tinatapon? Jonas, gawan mo naman ng paraan. Yung mga memory card natin baka madamay. Kap, pakiusap. Hindi naman yata kailangang umabot sa ganito. Kailangan din po namin yan. Lotion. Ang amoy nito, amoy chemical. May preserbatiba ito at kahit papano, may asin. Gusto niyo bang matunaw ang mga anak namin? Naku, hindi po. Hindi namin alam eh. Akala po Wala namin... kayong alam! Ang mga taga-syudad na tulad nyo, punong-puno kayo ng lason. Ang dugo nyo kasing alat ng dagat. At ikaw, babae, bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Bakit ang lagkit ng pawis mo sa noo? Natatakot lang po ako. Pakiusap, pabayaan niyo na po kami. Ang alat mo. Napakaalat mo. Kung hindi lang kayo bisita ng doktor, ipapakain ko na kayo sa bantay. Ngayon din para matapos na to. Anong bantay, Kap? Huwag mo nang itanong kung ano ang hindi mo kayang tingnan. Ituloy niyo ang paghalugog. Lahat ng damit nila, kailangang dumaan sa usok para matanggalan ng amoy. Lahat ng balat nila, kailangang punasan ng distilled water. Ipasok muna sila sa silid kung saan naglilinis. Ngayon din! Jonas, Rina, kailangan niyong lumabas ng malinis. Jonas, bakit ganito sila? Parang hindi tao ang tingin nila sa atin. Para tayong may COVID na kailangan isanitize. Rina, mag-ingat ka. Tingnan mo yung mga mata ng mga residenteng tumutulong kay Kapitan Dante. Napansin mo ba? Hindi sila kumukurap. At yung mga labi nila, puti na sa sobrang pagkatuyot. Pero tingnan mo yung direksyon ng ilong nila. Laging nakaturo sa atin. Amoy na amoy nila tayo, Jonas. Buti na lang hindi nila nakuha tong sachet sa medyas ko. Puntik na ako kanina nung inilapit niya yung sensor sa binti ko eh. Ano? Hindi ko kaya. Siguradong gugutumin ako eh. Hindi ko kaya mawala sa panlasa ko to. Natatakot ako. Kailangan ko ng lasang komportable ako at pamilyar sa akin. At saka, maliit lang to, no? Hindi nila mahahalata. Sana tama ka. Kasi yung bantay na sinasabi ni Cap Dante, narinig mo rin naman siguro yung tunog sa loob ng kulungan kanina, di ba? Narinig ko nga kahit wala sa akin yung device mo eh. Pero parang hindi hayop yung nandoon, Rina. Parang tao. Napilit kumakamot sa sarili niyang balat hanggang sa dumugo. Tapos na ang paglilinis. Pumasok na kayo. Iwan niyo ang sasakyan dito. At huwag kayong hihiwalay sa gabay niyo. At tandaan niyo, ang Sitio Tuyot ay hindi bingi. Naririnig namin ang daloy ng inyong dugo. Nararamdaman namin ang alat ng inyong takot. Huwag kayong gumawa ng dahilan para magising ang mga alat ilang. Sa pakiramdam ko, ang pagka-OA nila ay dala na rin ng takot nila sa amin at sa dala naming alat. Umaga pa rin noon at habang naglalakad kami papasok sa sentro ng baryo, nararamdaman ko ang sachet sa medyas na humahapdi sa balat ko. Pero ininda ko ito dahil sa nagbabagong hangin sa paligid na parabang nangangamoy abo. Doon na nagsalita ang gabay namin na parabang tahimik talaga. Pagpasensyahan niyo na ang amoy. Ganyan talaga dito. At sina Dante, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Sana maintindihan niyo. Opo.
Naiintindihan naman po namin, Aling Marta. Tama ho ba? Ako nga. Bakit nga ho kayo pala ang nagagabay? Wala ho bang mas bata sa inyo? Hindi ka naman pwedeng bumasi lamang sa edad palagi, Rina. Malakas pa ako. At ako talaga ang inatasan ni Ariston sa inyo. Gusto niya ring ipaabot ang kanyang recording sa mga bagong tungtong sa lugar namin. Eto, pakinggan niyo. Sa sino mang makakarinig nito, maligayang pagdating sa Sitio Tuyot. Ang Sodium Malabsorption Syndrome o SMS ay hindi isang biro. Pagkakamali ito sa kaloob-looban ng aming katawan at sa bumubuo nito. Sa inyo, ang asin ay pampalasa. Sa amin, ito ay isang laso na umihigop sa bawat patak ng tubig sa aming mga balat. Isang butil lang ay sapat na para mag-collapse ang aming mga internal organs. Ang balat namin ay tila ba nagiging parchment at ang aming mga mata ay nagiging cataract sa loob ng ilang minuto. Kami ay nabubuhay sa isang matabang na mundo dahil ang inyong lugar ay masyadong maalat para sa amin. Yun pala. Mas naiintindihan ko na dahil sa sinabi niya. Tama nga. Parang scientific mummification pala ang nangyayari sa kanila. Kaya pala ganito tong lugar. Tingnan mo yung mga bahay. Walang pintura. Lahat ay yari sa kawayan at putik. Siya nga, Jonas. Pero sa ilalim ng mga putik na yan, may nakaabang na mga hayok sa alat. Kaya hindi dapat kayo magkakamaling gumawa ng ikapahamak nyo at ng buong baryo. May mga nilalang sa ilalim ng lupang kinatatayuan nyo. Po? Anong sinasabi niyo? Bagay na hindi nyo dapat pang tanungin. Basta huwag kayong kikilos ng hindi maganda. Yun lang ang masasabi ko. Rina, hayaan mo na muna sila. Malalaman din natin ang tungkol dyan. Jonas, bakit ang hirap huminga? Parang ang bigat ng hangin eh. Ha? At ang lalamunan ko, kanina pa ako lunok ng lunok pero tuyong-tuyo pa rin. Parang hinihigop ng hangin yung laway ko ah. Natural lang yan, Rina. Humid kasi tapos walang alat. Nasa isolated zone kasi tayo eh. Hindi talaga tayo sanay sa ineriya rito, kaya ganun. Pero tingnan mo, yung mga residenteng nadadaanan natin. Bakit ganun? Nakatayo lang sila sa labas ng mga pinto nila. Pero hindi sila gumagalaw. Bago kasi kayo sa paningin nila. Kung wala ako rito, baka siningot pa nila kayo sa malapitan. At hindi rin talaga sila kumukurap, no? Tingnan mo yung matandang lalaki doon sa gilid. Si Tomas. Yun pala si Mang Tomas. Yung bulag na sinasabi ni Doc. Nakatingin siya sa atin kahit wala siyang paningin. Ang ilong niya parang sumusunod sa bawat hakbang natin. Bago ang amoy ng hangin ngayong umaga, may dalang alat mula sa malayo. Sino ang mga bisitang ito na may dalang trahedya na hindi namin kailangan? Magandang umaga po, Mang Tomas. Ako po si Jonas at ito po si Rina. Kami po yung mga documentarists. Huwag kang lumapit, Totoy. Ang bawat salita mo ay naglalabas ng moistures mula sa iyong baga. At ang amoy ng iyong hininga ay amoy ng preserbatiba. Bakit kayo pinapasok ni Dante? Bakit niyo dinala ang amoy ng lason sa gitna ng aming katahimikan? Wala po kaming dalang lason, Manong. Malinis po kami. Kinumpis ka na po lahat ni Kapitan Dante sa gate. May tatago niyo ang gusto niyong itago. Pero hindi ang amoy at tunog. Ang inyong mga ugat ay punong-puno ng alat ng syudad.
Mag-ingat kayo. May mga alat ilang ay hindi nakakakita. Pero nakakaamoy sila ng isang butil ng sodium sa layo ng 1 kilometro. Kapag lumubog ang araw, ang amoy nyo ay magiging parang apoy sa gitna ng kadiliman. Ano raw? Ewan ko. Salamat sa babala, Mang Tomas. Tara na, Rina. Masyadong creepy na tong matandang to. Hahanapin na natin ang bahay ni Elena. Tayo na po, Aling Marta. Ganon talaga si Tomas. Pagpasensyahan nyo na. Dahil wala man sa itsura niya ay may bahagi sa kanya na tuluyan ng naging alat ilang. Po? Di bale, maintindihan nyo rin ang lahat ng yan sa susunod. Ihahatid ko na muna kayo kina Elena. Doon kayo mag-i-interview at magtatahan, tama? Opo. O siya, huwag kayong mag-alala. May paraan naman, kaya kami may kuryente rito. Dahil may mga pasilidad ding kinakailangan. Ay, siya nga pala. Makipot ang daan papunta kina Elena. Yun po bang umuugong? Isa sa mga sinasabi nyo? Siya nga. Kanina ko pa pala napapansin. Walang mga hayop dito o alaga man lang. Walang aso, walang pusa, walang manok. Paano sila nabubuhay dito nang walang kahit anong hayop? Ay, ibinili niya nito. Tulad ng mga normal na tao. Kailangan din ng mga hayop ng asin para mabuhay. Kaya rito, mamamatay ang kahit anong hayop sa loob lamang ng 1 linggo. Paano tayo, Jonas? Hindi naman siguro tayo abot ng 1 linggo. Baka nga kahit sa 3 araw, ay hindi na kayo umabot. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Kumbaga, hindi kasi pwedeng magtagal dito. Para na rin sa inyo at sa mga residente. Ako nga kanina pa dapat pinangihina, pero buti na lamang at medyo sanay ang katawan kong makisalamuha sa mga tulad ninyo. Yun, Rina. Kabaliktaran naman. Kung may mga hayop o tayong mga tao ay masasanay dito, baka hindi na rin natin kailangan magtago. Maaari. Pero hindi pa nangyayari yan. Teka, Rina. Buksan natin ang camera. Pwede naman ho siguro, no? Ang ganda kasi ng paligid dito. Tahimik at parang patay lamang. Perfect para sa closing shot. Sige, pinapayagan na kayo. Pero Jonas, may mga nakakalap na kakaibang frequency ang headphones ko at mic. Yung mga sinasabi ni Aling Marta, parang nasa ilalim ng mga bahay. May gumagasgat at kumakalmot. Ano yun? Rina, huwag mo na munang pansinin yan. Isipin mo na lang nadaga yun. Hindi dapat natin na ipangalandakan kay Aling Marta. Ano yun? Wala po. Teka, yun na po ba yung kina Ate Elena? May pulang tela raw kasi yun sa pinto sabi ni Doc. Pero parang nakasara lahat ang bintana. At may usok na lumalabas doon sa isang silid na may mga siwang. Ay siguro inahanda na yung kwarto niyong tutulukan. Pinapausukan para matabunan ang mga alat na pwede niyong ilabas. Kumbaga, salt-proof, ganon. Pero Jonas, tingnan mo yung puno sa tapat ng bahay nila Ate Elena. Damit ba yun na sinampay o parang balat ng tao? Kompleto May hugis din ang mukha na parang sa bata. Baka yan nga yung mga pinagbalatan. Side effect yan ng syndrome Dahil sa dehydration, ganyan. Pero itigil na natin siguro yung takot na yan. Nandito tayo para mag-observe at mag-cover. Pumayag si Doc dahil alam niyang maintindihan ng marami ang kalagayan nila kung maganda ang mga kuha natin. At malay mo, may tumulong sa kanila para hindi na sila maging isolated. Sana nga Pero 100 taon na ay wala pa rin nangyayari. Sana'y maging kayo ang pag-asa. Pero isipin niyo rin ang mga babala sa inyo.
buwis buhay ang pagbisita nyo at buwis buhay din para sa aming tumatanggap. Sana naman ay wala nga magbuwis ng buhay. Sana. O siya, maiwan ko na muna kayo dito. Hanggang dito na lamang ang paggabay ko. Basta't alalahanin nyo yung mga sinabi ko. Sige po, Aling Marta. Salamat po. Halika na, Rina. Sa kabila ng sinabi ni Jonas, kinakabahan pa rin talaga ako. Sa paglapit sa bahay ni Ate Elena, naghintay lang kami na pagbuksan kami ng pinto. At sa mga sandaling yon, ramdam ko ang butil ng pawis sa aking likod na tumatagaktak sa may buto ko. Bumibigat din ang sachet sa medyas ko. Hanggang sa bumukas ang pinto ng dahan-dahan habang ito'y lumalangit-ngit. Teka, huwag muna kayong pumasok. Nalinis na ba kayo? Nasabihan na ba kayo? Opo, ate. Inalugog na kami ni Kapitan Dante. At sinabihan na rin po ni Aling Marta. Pwede na ho ba? Pwede rin po ba itong camera? O siya, sige. Wala namang problema dahil alam kong trabaho niyo yan. Basta dahan-dahan lang kayo sa paggalaw, ha? Huwag kayong lalapit sa may silid na yon. Dito lang muna kayo dumaan sa gilid. Ibaba niyo ang mga gamit niyo sa kwartong hihigaan niyo. Welcome kayo sa tahanan namin. Huwag kayong mag-alala. Basta huwag kayong gagawa ng hindi maganda. Jonas? Rina? Tama ba? Kami nga po. Salamat po, Ate Elena. Pasensya na kung medyo nababago namin ang hangin sa loob. Ayos lang. Napag-usapan naman namin ito ni Doc. At kung para naman sa ikabubuti ng lugar, ay makikipagtulungan na kami. Sana lang ay walang mangyaring masama. Wala po. Wala kaming gagawing masama. Tsaka, ayaw din po namin ng gulo. Para saan po pala itong parang hamog? Ang sabi po ni Aling Marta para raw hindi lumabas ang alat? Oo, isa na yon. Saka kailangan din kasi ang usok na yan para sa aking anak. Kung matutuyo ang hangin, matutuyo ang kanyang pag-asa. Toby? Toby, magpakita ka nga. Yun. Kita niyo ba siya? Hindi kasi pwedeng may liwanag eh. Kaya medyo madilim. Sana naaninag niyo. Hi, Toby? Bakit ganun, Jonas? Parang balot na balot siya at hindi siya normal maglakad. Ano po yung nakabalot sa kanya, Ate Elena? Hindi ba siya mas lalong papawisan yan? Pamprotekta lang yan sa kanya. Gawa yan sa ibang klase ng tela. Kailangan kasing balot ang kanyang buong katawan, mula ulo hanggang paa. Sinabi ba sa inyo na nasa active stage ang mutation niya? Bukas ang bawat butas ng balat niya. Kaya bawal na bawal niyo siyang hawakan kahit ang dulo ng daliri ay hindi dapat dumampi sa kanya. Ang harang sa pinto ng kanyang silid ay para sa rason na yan. Inihanda na sa pagdating niyo. Ha? Anong ibig sabihin nun? Bakit sina Kapitan Dante, Aling Marta at kayo? Ate Elena, nalalapitan naman namin kayo. Anong meron kay Toby tsaka kay Mang Tomas? Maging siya ay ayaw magpalapit. Sinabi na ni Doc eh. Pero hindi ko rin masyadong naintindihan. Alam niyo po bang tungkol doon? Sasabihin ko na sa inyo. Total, pinagkatiwalaan naman kayo ng aming leader. Kasi ganito yon. Kami ni Nakap at Aling Marta ay wala naman sa aktibong mutation. Hindi kami gaanong maselan sa asin na katulad ng kay Toby at kay Mang Tomas. Kumbaga, nakokontrol pa namin siya at wala pa sa stage na sobra. Si Toby naman ay hindi sinasadyang makalasa ng asin na tinatawag niyang bituin, kaya lumala ang karamdaman niya. Kami na simulat sa pula iwas at malinis. Siguro, mas maiintindihan niyo pa ito kapag nakausap niyo na si Doc. Ganun po pala. Pero bukas po sasamahan na raw kami ni Doc Ariston. Tama ba, Jonas?
Oo. Ay, teka, ate. Parang may sasabihin yata si Toby. Totoy, huwag ka na mag-aksaya ng laway. Pumasok ka na, dali. Ate, bakit parang ibang pagsingot niya? Ayos lang ba siya? Toby, mababait kaming tao. Hindi ka namin sasaktan. Hindi kami lalapit sa'yo. Behave lang, ha? Ate, amoy. Mama, amoy. Bituin. Ate, yung babae. Lapit, mama. Lapit kanya. Rina, pumeso ka sa likod ko. Anong nangyayari? Toby, bumalik ka sa banig mo. Ngayon na, isara mo ang pinto. Bituin. Ate. Isa! Pasensya na ho, ate. Hindi namin intensyon na takutin ang bata. Pero hindi magsisinungaling ang ilong niya. May tinatago ba kayong asin, ha? Wala po. Nahalugog at nalinis na kami sa may bukana ng sityo. Wala na pong makakalusot doon. Siguraduhin niyo lang, ha? May tiwala ako sa inyo. At umaasa ako na tutulungan niyo talaga ang lugar namin. O siya, at iintindihin ko na muna si Toby. Maya-maya sumalo na lang kayo sa pagkain at tandaan niyo, walang asin yon, ha? Opo. Ate, iiwan lang pala namin nakabukas ang camera, ha? Oobserbahan kasi namin ang buong bahay. Ayos lang, sige. Pero mamayang gabi ay walang ilaw dito. Nagdadala kasi ang liwanag ng init. Kaya mas ligtas tayo lahat sa dilim. May night vision naman po ito mga gamit namin. Pero paano po kayo nakakatulog nang wala man lang kailaw-ilaw? Si Toby, hindi ba siya natatakot? Hindi yun problema. At walang dapat katakutan si Toby kung hindi kayo. Bakit? Natatakot ba kayo sa amin? Hindi naman po sa ganun. Pero naiilang din po kami sa mga tunog. Dinig na dinig ko po kasi yung ingay sa ilalim ng bahay. Pati pala kayo ay may parang kumakalmot sa ilalim. Rina! Po? Huwag mong pakinggan ang nasa ilalim. Ang mga alat ilang na nasa dulo ng kanilang buhay. Sila ay nakabaon sa putikan at sa ilalim ng mga bahay para manatiling malamig. Sila ang aming mga ninuno. Sila ang nagbabantay sa amin. Hanggat wala silang naaamoy na bawal, hindi sila aakyat. Hindi pa ba yan sinabi sa inyo? Hindi po. Hindi ganun kadetalyado ang pagkwento sa amin. Pero binabalaan nga nila kami. Rina, jackpot tayo sa info na to. Siguradong marami tong views pag nagkataon. May sinasabi ka ba, Jonas? Wala. Wala po ate. Sige po, mag-aayos lang po kami saglit. Salamat po ulit. Sige, dyan muna kayo. Sa wakas, makakiga ng konti. Grabe, maskip sa dibdib yung mga nangyari. Pero basta Rina, huwag papadala sa takot ha. Malalagpasan din natin to. Pero Jonas, alam ng mga nagbabagong anyo. Alam ni Mang Tomas at ni Toby ang tungkol sa sachet. Hindi ko alam kung ilalabas ko ba o... Dapat kasi, kanina mo pa itinapon yan. O kaya pinulbos na lang hanggang sa mawala ang alat. Pero wala akong tsansang maitapon. Tsaka ang hirap talaga. Tingnan mo, kakain tayo mamaya ng walang lasa. Tiis-tiis lang muna. Kapag kumita to, edi papaldo tayo. Kakain tayo ng marami kasama ang mga pamilya natin. Pero Jonas... Rina, manahimik ka na nga. Sumakay ka na lang muna. Nandito na tayo eh. Huwag mong ipalata ang takot. Iparamdam natin kakampi nila tayo. Dahil wala naman talaga tayong balak na mapahamak sila. Nakangiwi akong tumalikod kay Jonas. Hindi ko naiintindihan kung saan nagmumula ang curiosity niya. Wala siyang pakialam kung may pangambabang nag-aabang. Basta lamang makapag-document. Ganon din naman ang passion ko. Pero ibang usapin na pag dito sa baryong ito. Ganoon pa man, natapos naman ang araw ng maaliwalas. Nakakain kami at tiniisang lasang walang alat. Nakatulog din naman kami ng mahimbing dahil na rin siguro sa pagod.
Guminhawa ang pakiramdam ko noon dahil nakaabot kami ng isang gabi. Pero kinabukasan, ibang klase agad ang bumungad nang makasama na namin si Dr. Ariston. Sa wakas, nakita ko na rin kayo. At sa akin na hindi nyo naman kailangan mag-ingat. Sumunod lang kayo at dadalhin ko kayo kung saan nagsimula ang lahat. Yung sinasabi niyo pong Miracle Spring? Siya nga. Halika, puntahan natin. Rina, mag-video ka lang ha. Okay guys, ito na talaga ang exciting part. Pupuntahan daw natin kung saan nagsimula ang lahat. Kasaysayan muna tayo sa ngayon, para naman may context tayo tungkol sa lugar. Kahapon, halos puro babala ang natanggap natin. Pero sa paglalakad natin to, ay matutuklasan natin ang rason sa likod ng mga babalang yun. Ano bang babala ang mga sinabi sa inyo? Hindi ba napag-usapan na natin yon bago kayo pumunta rito? Nasabi nyo nga po, inulit lang po nila ng konti. Pero, parang bago sa pandinig namin yung mga nasa ilalim ng lupa. Napaliwanag naman na ni Ate Elena. Ang mga ninuno. Sila nga ang mga sinasabing alat ilang. At itatak nyo sa kokote nyo ang mga babalang narinig ninyo. Mahalaga yon. Hindi naman ba kayo lumalabag? Oo naman po. Hindi namin kayo ipapahamak. Dapat lang. Usapan natin na magdodocument lang kayo at mag-oobserba. Iyon nga pong ginagawa namin, Doc. Nirerespeto naman namin ang mga rules at regulation nyo dito. Tama, Rina. Dahil hindi biro ang syndrome na to. Ayun, nakikita nyo ba yung bukal na yon? Ang Miracle Spring? Rina, dali. Kuhanan mo. Diyan. Diyan nyo itutok ang inyong mga lens. Yan ang dahilan kung bakit kami humihinga pa. Ang bukal na ito ay walang sodium, walang minerals. Ito ay dalisay na tubig mula sa kaibuturan ng tuyong lupa. Sa inyo, ang tubig na to ay matabang. Sa amin, ito ay buhay. Guys, we're here sa sinasabing mahiwagang bukal. Tingnan nyo. Halos parang salamin sa sobrang linaw. Pero di ba, Doc? Ang spring na to ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mutation. Paano nangyari yun? Ikakwento ko na lang sa inyo. Malalola ba siyang? Noong unang panahon, may malaking tagtuyot dito. Namatay ang lahat ng pananim. Ang tanging natirang tubig ay ang nasa bukal. Ang mga ninuno namin ay uminom dito sa loob ng maraming dekada. Ang katawan nila ay nag-adjust. May pangyayaring tila ba nagpalimot sa kanilang katawan kung paano iproseso ang asin hanggang sa mamana ito ng mamana. Noong nagkaroon ng ulan, may halo yung asin at marami sa kanila. Nag-iba na ang naging kilos. Ang mga tagalabas ay tinawag nila ang mga ninuno namin bilang mga halimaw. Hindi nila kami inintindi at bagkos ay kinutsapa at itinaboy. Muntik na nga kaming tapusin lahat, kundi lang dahil sa ipinaglaban kong karapatan. Grabe naman yun. Yun pala ang kwento. Pero bale, kaya po ba bawal ang mga dayuhan dito? Kaya ba natatakot kayo sa dadalhin naming sakit sa inyo? Yun bang sinasabing trahedya? Maaaring ganun nga. Pero hindi naman kami totally natatakot sa sakit. Mas kinatatakutan ng tukso. Gaya nga ng pinaulit-ulit ko sa inyo. Isang butil ng asin sa dila ng isang taga rito ay parang droga. Kapag nakatikim sila ng alat, ang utak nila ay nagliliyab. Nagiging feral sila. Hinahanap-hanap nila ang lasa hanggang sa handa na silang pumatay para lang makakuha ng isa pang butil. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa bawat galaw nyo. Ang amoy nyo ay amoy ng kasalanan. Po? Pumatay? Eh paano kung nasa active mutation o yung sinasabi niyong alat ilang na nasa ilalim ng lupa? Mas malalakas sila.
Ang pangamoy, pandinig, at kilos ay binago na ng pagkahumaling nila sa asin. Kahit na hindi mismong mga butil. Jonas, umalis na tayo rito habang maaga pa. Promise, pahamak talaga to eh. Bitawan na natin ang trabaho. Ano ka ba, Rina? Huminahon ka ga? Grabe guys, narinig niyo ang lahat ng yun? Ganun pala ang nangyari at pwedeng mangyari. Addiction o ang much better term ay biological dependency. Respetuhin natin ang kanilang kwento at isipin na isa itong health issue. Hindi natin dapat sila kinatatakutan. Huwag katakutan. Nakasalalay ng buhay natin, Jonas. Ano yun? Ano yun? May mga bungo sa tubig. Bungo ng hayop. At parang may tao rin. Sabing walang hayop dito. Ano to? Doc, ano yan? Rina, ang camera. Baka mabitawan mo. Kumalma ka nga. Ano yan? Kalma, Rina. Kalma. Wala yan. Yan ang mga ligaw na aso o ibon na nakakalipad papasok. Umiinom sila sa bukal. Pero dahil ang katawan nila ay nangangailangan ng sodium, nagko-collapse ang system nila pagkatapos. Namamatay sila rito, kaya hindi rin pwede sa inyo ang tubig na to. Dahil isang lagok lamang, ay makakalimutan nyo ang asin. Magkakaroon ng komplikasyon sa internal organs nyo na pwede nyong ikamatay. Kailangan pala nating lumayo, Rina. Halika. Kumalma ka nga. Paano kung kakalma, Jonas? Mukha lang ang hanip ang buhay natin dito. Hindi naman, Rina. Hindi naman naabot sa ganon. Kung maayos kayong sumusunod sa patakaran. Opo. Babe naman po kami. Doc, may tanong lang pala ako na sigurado magiging tanong din ng viewers namin. Sige, ano yon? Kung pure o kumbaga distilled ang tubig dyan, bakit hindi nyo subukang manirahan sa syudad? Tapos puro distilled water lang ang gamitin nyo sa lahat. Nasabi ko na to, Jonas. Iba kasi ang lugar sa labas. Sa totoo lang, sinubukan ko ng manirahan doon at may nakasama na rin ako. Pero masyadong puno ng salinity ang hangin at ang lahat ng bagay. Kung paano tinuring ng mga tao noon ang lahi namin, ganun din ang naramdaman ko sa lugar ninyo. Kaya hindi talaga pwede. At maging ang distilled water sa inyo ay nakalagay sa mga plastic. May asin pa rin yon kahit papano. Mahirap. Naiintindihan ko na po, Doc. Salamat po. Rina, ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Rina? May gumagalaw sa tubig. Parang may lumulutang. Pero hindi makita kahit na malinaw naman. Ano yun? Nasa kabilang gilid, oh. Doc, ano yun? Teka, Rina. Isum mo. Parang tao. Si Tomas lang yan. Ano ba kayo? Hinahanap niya lang ang amoy ng kontaminasyon. Kapag may nahulog na kahit anong bawal sa tubig na to, maaadik ang marami. At ang matindi, baka mamatay kaming lahat. Ganun kalala. Tomas, umahon na kayo. Wala kayong mahanap dyan. Mga bisita ko to. Si Mang Tomas pala. Kaya niya kahit siya'y bulag? Oo naman. At ilang taon na rin niyang ginagawa yan. Dahil may bagay siyang alat ilang. May kakayan siya. Pero hindi fully nag-submit sa transformation. Ang mga mata lang ang halos naapektuhan sa kanya. Bakit, Doc? Ilang taon na? Marami na bang bumisita rito? Oo, marami na. Pero bukod pa ron, ay meron din kasing iba ngayong taon. Ano hong iba? Panibagong dekada. Ibig sabihin nito, mas hinahanap ng mga alat ilang ang alat. Mas maselan kaming lahat. Kaya hindi pwedeng may makalabas na mga nilalang sa ilalim ng lupa. At lalong-lalo na ang makalasa ng alat. Kung ganun, delikado nga tayo, Jonas. Jonas! Rina, kalma. Hindi naman sa ganun yun, Rina. Kumbaga, planado na namin ang lahat. Wala namang masasaktan basta't uulitin ko ha. Basta't sumusunod sa patakaran. Opo. Doc! Doc Ariston!
Nararamdaman ko ang yanig ng kanilang takot sa tubig. Ang babae ay may dalang kristal. Itaboy niyo sila. Ang sapa ay nagsisimulang uminit. Ha? Anong sinasabi nyo? Mapagkakatiwalaan ko si Tomas, Rina. Jonas! Anong meron? Umamin na kayo. Doc, Wala po. Nagkakamali lang kayo. Baka may dumikit lang sa balat namin na kakarampot na butil. Hindi nyo po kailangang alalahanin. Hindi niyo ba kami narinig? Kahit sobrang liit na butil na yan, kahit pulbos, ay hindi maaari. Ariston, palayasin niyo na sila bago pa magkaletse-letse ang lahat. Tomas, naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang kaba mo. Pero akong bahala rito. Kargo ko sila. Responsibilidad ko ang mga katawan nila. Kaya ako ang bahala. Sige na, umahon ka na. Hindi ko rin naman sila pinalubog. Pero Ariston, Tayo na, Jonas, Rina. Naiintindihan ko kayo. Umalis na muna tayo. Ibabalik ko muna kayo kay Elena for now. Dahil doon ang pinakamalapit na pwedeng paglinisan. Halika! Jonas, narinig mo yun? Sabi ni Mang Tomas may dala akong kristal. Alam niya, Jonas. Alam niya yung nasa medyas ko. Wala siyang alam, Rina. Bulag siya. Instinct lang yun. Huwag kang mapakahalata. Kapag itinapon mo yun ngayon, mas lalo nilang madidetect. Stay calm. Bukas ang bukas din, aalis na tayo rito pagkatapos ng observation at ilan pang interview kay Dr. Ariston. Hindi ko alam kung aabot tayo bukas. Suot mo tong earpiece. Naririnig mo ba yung screeching? Hindi na lang sa ilalim ng bahay. Ngayon naririnig ko rin sa loob ng mga puno. Sumusunod sila sa atin, Jonas. Ang mga nilalang. Hindi na sila nagtatago sa dilim. Inaantay na lang nilang lumubog ang araw. Hindi yan, Rina. Kunting tiis na lamang. Ano pa nga bang gagawin ko? Wala naman akong choice kundi magstay. Yan ang gusto ko sa'yo. Sabay nating lalagpasan to. Rina, Jonas, nahuli yata kayo ah. May pinag-uusapan ba kayo? Si Tomas, hayaan nyo na lang ang matandang yon. Nako, hindi po. Wala po. Wala po, Doc. Wala po. O siya, sabi nyo yan eh. Nandun yung bahay ni na Elena. Alam nyo naman, hindi ba? May aasikasuhin pa ako bilang tinatawag na doc ng sityo. Kahit na hindi naman talaga ako nakapag-aral ng medicine. Dahil wala naman kaming pera. Opo. May halong inis at kaba ang nararamdaman ko noon. At para kumalma panandalian, hindi na muna kami nagpatuloy sa paglabas. Maghapon na nag-obserba lamang sa bahay at wala namang nangyari. Ipinagpabukas ang huling pag-interview at pag-alis. Maaga rin naman kaming nakatulog noong gabi. Pero sa kalagitnaan noon ay may nagpagising sa akin. Isang tunog na kung tutuusin ay nasa headphones at high-end mic lamang madedetect. Pero para bang nasanay na ako doon. Pero nang magising, ginamit ko pa ang headphones at hindi makapaniwala sa narinig. Kaya ginising ko na rin si Jonas. Jonas, gising! Pakiusap, gising! Ano ba yan, Rina? This oras na ng gabi. Sabi ni Ate Elena, bawal ang ingay. Makinig ka. Isuot mo tong headphones. Dali! Oo na. Ano ba to? Wala naman akong narinig. Ha? Ano yun? Parang may nagtatapos ng kahoy sa ilalim natin. Hindi yan kahoy, Jonas. Itinuto ko ang mic sa siwang ng kawayan. Sa sahig. Pakinggan mo ng maigi. Ha? Jonas, may mga bagay sa ilalim natin. Hindi lang isa, marami sila. Nako, baka magdagalan yan. Hayaan mo na. Ano ka ba? Hindi daga ang humihinga ng ganyan. Pakinggan mo yung rhythm. Parang mga tao na nagkalitang ang mga buto. At Jonas,
Bakit parang lahat sila nakatutok sa ilalim ng pwesto natin? Diyan sa mismong tapat ng paa mo. Baka dahil sa init ng katawan natin. Rina, ubarin mo na nga yan. Masyado mo lang pinapagana ang imahinasyon mo. Bukas, kakausapin natin si Dr. Ariston tungkol dito. Baka may mas maipaliwanag siya ng maayos. Malabo rin kasi magkaroon sa ilalim, lalo na't humidified ang kwarto natin. Pero hindi eh. Tingnan mo, Jonas, pakinggan mo to. Naamoy nila tayo. At Jonas, yung mic ko, may na-detect na frequency. Parang may bumubulong sa ilalim. Isang boses ng babae. Narinig mo yun? Jonas, narinig mo yun? Sinabi niyang kristal. Yun din ang sabi ni Toby at Tomas kanina. Alam nila yung dala ko. Rina, shut up! Nananaginip ka lang ng gising. Bukas na, manahimik ka. Baka marinig tayo na Ate Elena. Naniwala na lang ako kay Jonas. Hindi rin naman siya papatalo. Hindi ko rin alam kung nagtatapang-tapangan ba siya para sa views at pera na makukuha. O para lumakas din ang loob ko. Basta sinubukan ko na lamang ipagkibit-balikan. Pero ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng matinding paso. Mahapdi at napakainit sa may sakong ko kung saan nakatago ang asin. Para akong tinutusok ng matutulis na karayom. Kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama at mabilis ko itong inilabas. Doon din ay nakaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan na parabang hinahanap ko ang lasa ng asin. Wala namang problema sa akin kahit nakatago sa medyas dahil secured siya ng plastic. Pinigilan ko pa noong una dahil bawal nga. Hanggang sa hindi ko na kinaya at muli kong ginising si Jonas. Hindi ako makahinga. Aray, hindi ko na kaya, Jonas. Jonas, gising. Ang sakit ng sakong ko. Ang lalamunan ko. Rina, ano pa yan? Sabi ko sa'yo matulog ka na. Huwag ka nang gumalaw ng kumalaw. Hinahanap ko lasa ng asin. Kailangan kong tumikim. Isang dila lang. Pakiramdam ko kapag hindi ako nakatingin ng alat, hihimantayin ako rito. Rina, huwag. Yung amoy. Masayla ng mga tao rito, lalo na si Toby. Ang pang-amoy nila rito ay libu-libong beses na mas matalas sa atin. Itago mo yan. Sinabi na nila yan, di ba? At pinagkakatiwalaan nila tayo. Sandali lang. Ayan, tapos na. Nasarado ko naman na. Hindi na nila siguro maamoy yun. Itatabi ko na rin. Ito, hindi pa pwedeng itapon to eh. Yun lang palang hinahanap ng aking laman. Rina, yan na. Sabi sa'yo eh. Bakit biglang nag-ingay sa labas? Hindi ko alam. Kanina lang patay ang paligid. Saglit lang naman ako nagbukas eh. Ganun ba agad ang epekto nun? Maaari. Sinabi ko na kasi sa'yo eh. Ang kulit mo. Sa nahihirapan na ako. Anong gagawin ko, Jonas? Teka, pakikinggan ko sa headphones. Baka mga kuliglig lamang o dahon na nag-iingay. Jonas, pakinggan mo. Ha? Bakit? Hindi nga ito normal. Ang mga tunog ay parang signal. Papalapit ang paghimod at paglalaway. May mabibigat na paggapang. Jonas, anong gagawin natin? Nasaan ang sachet? Akin na. Itapon na natin yan ngayon na. Pupulbusin ko sa sahig. Total, humidified naman ang room. Matatakasan natin to. Teka, Jonas, huwag mong biglain. Jonas! Nakalusot ang mga butil sa baba. Diyos ko, Jonas! Nalaglag sa siwang ng kawayan! Jonas, ano yun? Alat! Narito kami! Alat! Kristal! Teka, Rina. Hindi na biro to. Naririnig natin sila kahit wala ang headphones. Teka, huwag kang gagalaw. Rina, pakiusap. Huwag kang gagalaw. At hinahan mo rin ang panghinga. Jonas, sa directional mic ko, naririnig ko ang bata. Hindi lang sa ilalim ng gagaling. Si Toby, nasa kabilang kwarto siya, di ba? Oo,
Bakit? Hindi na siya umiiyak. Naririnig kong tunog ng protection suit niya. Kinakamot niyang pader. Parang sinusubukan niyang butasin ang dingding para makapunta rito sa atin. Akin na, bituin mo. Gutom na ako. Nanay, ang hapdi ng loob ko. Diyos ko. Rina, kunin mo yung camera. Kailangan nating lumabas dito. Hindi na ligtas. Paano tayo lalabas? Gabi na. Sabi ni Ate Elena bawal lumabas kapag madilim. Wala tayong mapupuntahan na. Ano gagawin natin, Jonas? Anong ginawa niyo? Huh? Pinagkatiwalaan ko kayo. Bakit niyo binuksan ang lason? Ate Elena, pasensya na. Aksidente lang. Aalis na lang po kami ni Rina. Huwag mong bubuksan ang pinto. Mas lalabas ang amoy. At gising na rin ang mga nasa ilalim. Wala rin kayong pupuntahan. Naamoy na nila ang inyong mga ugat. Titingnan ko pa kung paano mapapakalma si Toby. Sa ngayon, humanap kayo ng paraan para malagpak. Jonas! Jonas, si Toby! Nakuha niyang plastic ng asin. Paano nangyari? Kaya niya rin bang umilalim o nalipad yung plastic? At nabuksan na niyang dingding. Ang mga kamay niya, nakita mo ba? Pati yung dila. Toby! Totoy! Bitawan mo yan! Ang anak ko! Hindi yan ang gagamot sa'yo! Bitawan mo! Nanay, ang sarap. Ang hapdi pero ang sarap. Nanay, ang init. Bakit parang may apoy sa loob ng tiyan ko? Jonas, tumakas na tayo. Hayaan mo na. Tayo na. Kaysa makulong tayo rito, hindi na tao si Toby. Toby, anak ko! Toby, anak ko! Bakit gano'n? Nagbibitak-bitak na rin ang protection suit niya. Ang mga balat niya ay parang tuyo. Pero malakas siyang kumilos. Binabutas na niyang dingding. Teka, dala ko na ang mga importante gamit. Tara na. Jonas! Reyna! Tingnan niyo kung anong ginawa niyo sa anak ko! Ang mga mata niya! Jonas, ang mga mata ng anak ko! Nagiging puti! Tama na, Totoy! Labanan mo ang pagkagusto mo! Anak! Magiging alat ilang ka na ng tuluyan! Diyos ko, ano yan? Ate Elena, ilayo mo kami dyan! Kayo ang may gawa nito! Pinagkatiwalaan ko kayo! Ginising niyo ang lahat! Kayo ang nagdala ng trahedyang ito, Jonas! Tingnan niyo ang bunga ng inyong pagkakamali! Jonas! Yung mukha niya, wala na siyang labi eh. Nagkulap sa mga tissues niya. Para siyang pasas na pilit pinalalaki. Ate Elena, saan kang pupunta? Huwag kang lalapit. Hindi na yung tao. Kaya huwag lumapit! Toby, anak ko! Ito ang nanay mo! Toby! Bitawan mo ang braso ko! Kinagat niya si Ate Elena. Ang sarili niyang ina. Jonas, wala na. Wala nang pag-asa to. Rina, yung flash. Bulagin mo siya. Subukan mo. Nakabukas pa ang camera, hindi ba? Anak ko, bakit mo ginawa yun? Hindi na siya si Toby, Ate Elena. Jonas, tingnan mo yung likod ni Toby. May lumalabas na mga spine. Para mga kristal ng asin na tumubo sa likod niya. Hindi na siya bata, Jonas. Ang sodium, ginawa siyang alimaw sa loob lang ng ilang segundo. Umalis na kayo! Ginigising ninyo ang gutom niya! Ang amoy nyo ang nagpapakulo sa dugo niya! Umalis na kayo! Bago pa magdilim ang paningin at piling maging alat ilang para magantihan kayo! Tulong! Mga kasama! Dr. Ariston! Cap Dante! Mang Tomas! Tulong! Mga kasama! Nandito na ang trahedya! Bilis, Rina. Parang may lalabas na mula sa ilalim. Tayo na! Takbo! Magulo na ang paligid. Halatang nagkakagulo na sa labas at kami ay papalabas na sana ng pinto nang biglang humarang si Toby sa harap namin. Inaambahan niya kami
habang tumitibok ang lupa at tila ba nawawarak. Ang bituin, kakainin kayo. Lahat kayo. Jonas! Ang bawat galaw niya, nababala yung buto niya. Pero parang wala siyang nararamdamang sakit. Jonas, tinan mo yung mga mata niya. Nalilisik. Papatayin niya tayo! Papatayin niya Umalis tayo! ka na yan! Layo mo kami, Toby! Lumayo ka kung ayaw mo masaktan. Bata ka lamang. Lumayo kang halimaw ka! Jonas, hayop ka! Huwag mo siyang saktan! Siya na lang ang meron ako. Pakiusap, ibigay niyo sa kanya ang gusto niya. Isang patak lang ng pawis niyo para kumalma siya. Ano? Ate Elena, baliw ka na ba? Gusto mo kaming ipakain sa anak mo? Mas mauhumaling siya. Pinoprotektahan lamang namin ang aming mga sarili mula sa halimaw na yan. Hindi siya halimaw. Hindi halimaw ang anak ko. Wala pala kayong pinagkaiba sa mga tagalabas. Hindi na dapat kayong pinapunta rito. Nakikita mo naman ang itsura niya, Ate Elena. Isa na siyang alatilang. Ibigay niyo ang moisture. Kapag hindi niya nakuha ang sa inyo, kukunin niya ang sa akin. At wala na akong may bibigay. Tuyot na ako, Jonas. Tuyot na ang buong baryo. Ate Elena, sinabi na ni Doc, mas mahumaling siya sa amin. Gusto naman namin eh, kami ang mapapahamak. Pero kayo ang may gawa nito. Hindi namin to ginusto, Ate Elena. Toby! Anak! Wag! Wag, Jonas! Wag mo siyang sasaktan! Rina, tumakbo ka sa likod ko. Toby, tumigil ka. Toby, Ate Elena, pasensya na. Wala na akong choice. Parang baliwala lamang sa kanya. Tumakbo na tayo habang nakadapa pa siya. Ate Elena, pigilan mo ang anak mo. Patakasin mo kami. Hindi ko alam kung bakit dapat ko pa kayong patakasin. Pero ito ang sinasabi ng puso ko. Toby! Anak! Layaan mo sila! Kahit na kayong may gawa nito, Jonas, Rina, tumakas na kayo bago pa kayo maabutan ng marami! Sorry po, ate. Sorry. Salamat. Salamat, ate. Tayo na, Rina. Bilisan mo habang may pagkakataon. Naglilitawan na ang mga halimaw. Bilisan mo! Doon na lumabas ang takot ni Jonas. Kitang-kita na kasi ang parang mga zombie mula sa ilalim ng lupa. Marami rin ang nagtatakbuhan. Marami ang papunta patungo sa direksyon namin. At marami rin ang tumatakbo papunta sa mahiwagang bukal. Pero madali kaming nakalayo. At akala ko nakaligtas na kami nang biglang sunod-sunod naming makasalubong ang mga pamilyar na mukha. Sinabihan ko na kayo. Anong ginawa nyo? Mali talagang desisyon na pinapasok kayo. Pinahamak nyo si Toby, si Elena, at kaming lahat. Kayo lang ang sagot para kumalma sila. Kayo lang! Anong kami? Kap, hindi namin to ginusto. Sinungaling! Itinago nyo ang asin, hindi ba, Rina? Lumusot kayo at hindi nirespeto ang patakaran namin. Pasensya na, Kap. Pero nasaktan din ako. At kailangan siya ng katawan ko. Patawad, hindi namin sinasadya. Huli na ang paghingi ng tawad. At wala yang magagawa. Mga kasama, pigilan nyo sila. Huh? Tutulungan ko lang sa Elena. Babalikan ko kayo, Jonas! Rina! Hindi! Ano gagawin nyo? Ano gagawin nyo sa amin? Jonas, tumakbo na tayo. Nagkakagulong lahat. Hindi nila tayo mahahabol. May mga matandang babae sa labas. Ang mga balat nila, parang nakasabit sa tela. Magkakagulo na tayo na! Tara, kailangan natin mahanap si Doc o si Aling Marta. Bilisan natin! Mukha namang natakasan na natin sila, Jonas. Magtago muna tayo dito sa may puno. Hindi kayo makapagtatago. Gaya ng sabi ko, nahahabol ko ang amoy at ang tunog ninyo, Jonas, Rina. Ginising nyo ang natutulog kong laman at ng mga kasamahan. Kontrolado ko ang aking kakayahan at dapat kayong managot ngayon din. Rina, yung tripod, gamitin mo! Bakit hindi natin sila nasasaktan?
Rina, yung balat nila. Parang armor sa tigas. Wala na kayong magagawa! Kailangan na kayong ialay! Anong ialay? Rina, takbo! Hindi natin siya kaya! Saan ba tayo tatakbo? Pagod na ako. Jonas, anong gagawin natin? Tumakbo tayo hanggang may matataguan. Hindi ka dapat sumuko, Rina. Tayo na! Dali! Bilisan mo! Maabutan at maabutan ko rin kayo! Darating kaming lahat para maningil! Dito! Dito kayo maliligtas! Ha? Sino ka? Baka isa kang alat ilang. Pero mukha siyang normal, Jonas. Hindi ako alat ilang. Ililigtas ko kayo basta tutulungan niyo rin ako. Bilis! Bago pa may makakita sa inyo! Jonas, pumasok na tayo. Bahala na. Oh, tingnan din natin kung matatawagan si Doc. Buksan natin ang flashlight. Saan mo ba kami dadalhin, babae? Basta, sumunod lang kayo. Pumasok kami sa isang madilim na silid na tila ba basement. Mukha namang mapapagkatiwalaan ng babaeng halos kasing edad din namin. Pero nang makarating kami sa mas malalim na bahagi ng silid, ay doon na niya kami kinausap ng maayos. Babae, saan mo ba talaga kami dadalhin? At anong pangalan mo, ha? Ako si Bea. At ang silid na ito ay isang basement. May alam akong shortcut dito papunta sa bakod na kahoy. Ako kasi nagbabantay sa mga valve. Alam ko kung paano patayin ang hamog. At alam ko kung paano kayo makakalabas sa gate nang hindi kayo naaamoy ng mga alat ilang. May paraan na para tayo makatakas. Sa wakas. Pero, mapagkakatiwalaan ka ba namin? Anong kapalit ito, Bea? Anong kakailanganin mo sa amin? Hindi nyo kailangang matakot. Wala akong gagawing masama. Basta't ibigay nyo ang gusto ko. Ano yun? Ang alat. Ibigay nyo ang tubig na maalat. Alam kong meron pa kayong hawak. Ha? Paano mo nalaman? May dala ka, Jonas? Hindi mo to sinabi. Ang lakas-lakas mong magalit dahil sa pagbukas ko ng sachet. Pero meron ka rin palang dalang likido. Ang kaibahan, hindi ko ito binuksan. Professional ka dapat. Pero dahil sa gutom mo, naging target tayo ng buong baryo. Hindi ko naman yung ginusto, Jonas. At wala ka rin karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ikaw ang nagdala sa atin dito para sa views. Para sa clout. Ngayon, totoong horror na to. Ano gagawin mo? Hindi nyo kailangang mag-away. Nandito na ako, tutulungan ko kayo. Ibigay nyo ng tubig na maalat. Hindi pwede. Magiging katulad ka rin nila. Baka maging biktima mo pa kami pag nagkataon. Mahirap na. Kaya ko yung kontrolin. Eh kung hindi nyo ako tutulungan, madali ko lang din sasabihan ng marami para makorner kayo rito. Ha? Tinatakot mo na kami ngayon? Paano ka namin pagkakatiwalaan? Ganito na lang, Bea. Ibibigay namin ang lahat ng likido at marami pa. Kahit sa'yo na yun lahat. Pero gusto muna namin makatakas bago namin ibigay. Hindi ko kailangan ng sobrang daming asin. Masyado yung matapang para sa akin. Ang mga uhaw na katulad namin ay may kahinaan. At para pagkatiwalaan nyo ko, ay sasabihin ko, ang labis na pagkaalat ay magpapahina sa amin ng sandali. Pero kapag nalagpasan yun, tuluyan na silang mawawala ng pagkatao gaya ng mga ninuno. Kung ganun, edi pwede rin namin... Huwag kang mainay, Rina. Kung ganon, edi papayag ka na ba na sa huli namin maibigay? Kung ganun ang gusto nyo eh. Pero konting tikim lang naman ang gusto ko para maibsan ang uhaw ko. Kung bibigyan nyo ako, pwede ko na agad iturong lagusan. Kung hindi, papatayin ko ang mist. At kapag nawalang hamog, ang amoy nyo ay magiging parang sulo sa gitna ng gabi. Kakainin kayo ni Nadante bago pa kayo makarating sa pinto. Ano ba? Kakampi ka ba sa amin o mangsasabutahe? Wala ka naman sa hulog eh. Hayaan mo na, Rina. Ibigay na lang natin ngayon din. Para makatakas na tayo. Mas nakakatakot ang kondisyon niya. Konti lang naman ang kailangan niya. May matitira na pwede natin magamit panlaban. Pero paano kung hindi totoong sinasabi niya? Anong gagawin mo? Bahala na. Mukha naman siyang madaling mauto. Wala siya sa tamang pag-iisip eh. Ano? Pipihitin ko na ba to? Makakorner na kayo! Hindi. Hindi, Bea. Eto na, eto na. Basta ituro mo lang ang daan, ha? Huwag kang susunod sa amin. Oh, eto na. Ihanda mo ang mga palad mo. Bilis! Bilis! Ito na! Ilagay mo! Ibigay mo na, bilis! Ipapakita ko na rin sa inyong lagusan. Diretsuhin nyo lang yan. At kapag may nakita kayong pinto na bakal,
May hagdan dun pataas. Bilisan mo, ipahid mo na sa akin. Ah. Laklakin mo ang sodium solution na yan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Ang sarap dito. Ang sarap. Aray! Ano to? Hindi ako makahinga. Kaya ko dapat itong kontrolin. Anong nangyayari? Jonas, anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya nagkakaganyan? Mataas ang concentration ng salt solution na itinabi ko, Rina. Kaya mo. Gusto ko pa rin kasi ng lasa ng asin. Pero sa liquid form. Dahil sa sinabi ni Bea kanina, nakaisip ako ng paraan at tinesting sa kanya ang kahinaan nila mismo. Ngayon, tingnan mo ang epekto. Hindi niya makontrol ang pagbabago at sigurado magkokolaps na yan. Anong ginawa niya sa akin? Bakit ganito? Hindi ako makahinga. Sobrang init ng katawan ko. Hindi na rin siya makahinga, Jonas. Anong gagawin natin? Papatay tayo ng tao, hoy! Hindi naman yata tama yan. Rina, hindi na sila tao. Naniniwala na ako sa'yo. Pinapagaan ko lang pakiramdam mo nung una para hindi tayo mahalata. Pero kumpirmado mga halimaw talaga sila. Hindi na ito simpleng vlog lamang. Kailangan natin makatakas. Ngayon, buksan mo lang ang camera at saka natin ikwento ang lahat. Teka. Guys, probably ay ito na ang huling maririnig nyo na actual voice ko dito sa lugar. At kailangan naming tumakas. Kung makakatakas kami, ikakwento namin sa iyo ang lahat ng nangyari. That's it. At talagang naisipan mo pa yan? Oo, para may prueba tayo. Hindi lang ito para sa vlog. Nung una, oo. Pero tama ka, hindi ito for clout lang. For awareness din ito at para rin may records ng katotohanan sa Sitio Tuyot. Ang babae. Jonas, mabilis siyang natunaw. Wala na si Bea. Halos naging pulbo siya. Paano nangyari to? Ganyan talaga. Hayaan mo na. Sinabi naman niya sa atin ang daan. Ganyan siguro pag na-addict na. Halika na. Gamit ang mga flashlight, nilakbay namin ang daang tinuro ni Bea. Iniwan namin siyang tuyo at walang buhay. Mabuti na lang at mabilis siyang mauto. Hindi ko na rin pa tinanong si Jonas kung paanong meron din pala siyang tinatago. Basta sumunod na lamang ako sa kanya dahil noong mga oras na yon ay seryoso na rin siya sa pagtakas. At dumating nga kami sa sinasabing metal na pinto at may hagdang bakal na inakyatan namin. Hindi na namin namalayan ang oras at malapit na palang mag-umaganon pero makulimlim ang panahon. Narating namin ang gate at malapit na rin ang sasakyan pero may humarang sa amin. Huwag na kayong manginig, Jonas, Rina. Ang adrenaline ay nagpapabilis ng iyong metabolism. Kapag mabilis ang metabolism, mas mabilis lumabas ang pawis sa inyong mga pores. Sayang naman ang resources. Doc, salamat naman at nahanap niyo kami. Si Toby, ang mga matatanda sa labas. Kailangan nating makalabas dito. Tawagin niyo ang military, ang DOH, kahit sino. Military! Jonas, 100 taon na kaming kinalimutan ng mundo. Sa tingin mo ba, ay padadalhan nila kami ng tulong dahil lang sa 2 vloggers? Kayo ang tulong na hinihintay namin. Anong ibig mong sabihin, Doc? Jonas, tingnan mo yung hawak niya. Hindi yung gamot. May dala siyang mga extraction tubes. Ang Sitio Tuyot ay nagugutom, Rina. Ang mga alat ilan sa ilalim ng lupa ay nagsisimula ng magising dahil sa igay at amoy na dinala nyo. Kapag tuluyan silang umakyat, uubusin nila kami. Ang bawat komunidad ay nangangailangan ng sakripisyo para tumahimik ang mga nauna. Kailangan nila ng bagong likido. Likidong may alat na hindi galing sa sapa at mula sa katawan nyo. Isasakripisyo nyo kami? Dok, tao kami. Nagpunta kami rito para ikwento ang hirap nyo. At yun ang gagawin nyo. Ang inyong kamatayan ang magiging pinakamahalagang kwento ng baryong to. Ang inyong dugo, ang inyong pawis,
Ito ang magpapatulog sa kanila ng isa pang dekada. Mas mainam nang mamatay ang dalawang dayuhan kaysa mabura ang buong lahi ng mga uhaw. Ito ay simpleng biology, Jonas. Survival of the fittest. O sa kaso namin, survival of the purest. Hayop ka! Ginamit mo kami. Inabangan niyo lang na magkamali kami. Kinanon niyo tong lahat. Tarantado kayo. Magkakutsaba kayo! Ako at si Marta lang ang nakakaalam noong una. Pero ngayon, nasabi ko na sa kanila. Tomas! Dante! Lumabas na kayo! Tulungan niyo akong cornerin sila! Mga hayop kayong lahat! Alam kong hindi niyo matitis ang lasa. Inasahan ko na ang sachet na yon, Rina. Alam kong bibigay ang inyong disiplina. Dante, lapitan mo na sila. Siguraduhin niyo lang na walang masasayang na patak. Ang extraction ay dapat gawin habang tumitibok pa ang kanilang mga puso. Papunta na ako, Doc, ngayon. Jonas, Rina, ito na ang hinihintay niyong balik. Wala na kayong kawala. Sabi ko naman sa inyo, may pagkikita pa tayo. At ito na yon. Huling beses na makikita niyo kami. Dahil mamaya ay wala nang matitira sa inyo. Nililang niyo kaming lahat. At alam niyong lalabas kami rito. Isa lang naman talaga ang lagusan kapag pumasok kayo sa silid na yon. Salamat sa kung sino mang nagturo sa inyo. At ngayon ay nalaman din naming traidor siya. Kayo ang traidor! Aling Marta, akala namin kakampi ka. Akala namin poprotektahan mo kami. Pero pare-pareho lang kayong halimaw. Mas masahol pa kayo sa mga alat ilang. Kayo ang unang lumabag sa patakaran, Rina. Umayon lamang sa plano ko ang lahat. Dahil alam kong hindi kayo makakatis. At si Jonas, alam kong hindi niya palalagpasin ang pagkaumaling sa kwento namin. Ngayon, ang kagustuhan mo sa impormasyon, ang kuryosidad mo ang siyang papatay sa'yo. Rina, sa likod mo. Doc, huwag niyo tong gawin. May pamilya kami. May naghihintay sa amin. Kami rin, Jonas. Kami rin. Patawad. Pero ang amoy niyo, amoy pag-asa para sa aming mga nagugutom. Miss Anne, doon ko nakita ang tunay na mukha ng demonyo. Hindi ito yung mga nilalang na may mahahabang dila sa labas. Ang tunay na demonyo ay ang taong may hawak ng ballpen at clipboard na inaabangan ang pagkuha sa mga dugo namin at pawis. Kapalapit nga noon ang bulag, si Dante at si Marta. Hindi namin makita sa paligid sina Ate Elena pero siguro'y pinigilan na sila. Sa sandaling yon, takot na takot ako hanggang sa nakaisip si Jonas ng paraan. Rina, tumakbo ka na. Huwag kang lilingon. Bitawan niyo ako! Dante! Doc! Huwag! Huwag kang malikot, bata! Ang bawat pagpiglas mo ay nagpapalabas ng pawis! Tingnan niyo ang kanyang balat! Napakakinang! Napakaraming tubig na nakatago sa loob! Si Rina, hindi siya pwedeng makawala. Habulin niyo! Jonas! Hindi, hindi. Ang dami nila. Jonas! Pinaliligiran ka nila! Agapde! Dante, magtubas! Itigil niyo to! Parang iniiwang balat ko ng libo-libong karayong ba? Tama lang sa'yo to! Hindi kayo tumupad sa usapan! Sarap! Kristal na tubig! Malasa! Hindi yan hiwa, Jonas! Yan ang pag-osmosis ng inyong likido. Ang kanilang mga dila
ay hinihigop ang tubig mula sa inyong mga capillaries. Tingnan nyo, ang kanyang braso ay nagsisimula ng mangulubot. Hinayaan ko si Jonas pero ito ay dahil binulungan niya ako. Iniabot niya sa akin ang maliit na garapon ng likido at sinabing paramihin ko ito. Pasintabi po pero sinabi niyang gagamitin ng ihi para palakasin ito. Dahil mataas daw ang salinity ng likidong lumalabas sa katawan. Kaya sinubukan kong tumakbo at magtago. Pero nakasunod sa akin si Marta. Lumayo ka, Aling Marta! Hayop ka! Wala kang puso! Rina, hindi ito sa walang puso. Sabi nga ni Ariston, kailangan naming mabuhay. At pasensya na kung kayong kailangang magbayad. Kayo rin naman ang gumawa ng pagkakamali. Ito talaga ang kapalaran nyo. Hindi ikaw ang pwedeng magdesisyon yan. Wala kang karapatan. Sumuko ka na, Rina, nang matapos na ito. Kahit makapagtago ka pa, mahanap ka pa rin ng pangamoy ko. Etong sayo! Anong ginawa mo? Kakarampot lamang ang likidong natapon ko kay Marta pero sapat na para panghinain siya. Habang nangyayari yon, sinubukan kong maglabas ng maraming likido at inipon ang lahat ng yun sa garapon. Pagkatapos nakita ko si Marta na tumatakbo pabalik kung saan nila tinotorture si Jonas. Doon na ako pumalag. Ariston! Lahat kayo, mga kasama! Alam niya ang kahinaan! May dala siya! Huwag kayong lalapit! Sinabi niyo, di ba? May hypersensitive kayo sa sodium na ang bawat butil ay lason sa inyo. Anong ibig mong sabihin, Rina? Matapag ang dala niyang likido! Nakita niyo nang ginawa ng isang sachet kay Toby. Ngayon, tingnan natin kung ano magagawa sa inyo ng pinagsamang salt solution at maalat na tubig mula sa aking buhay. Mapanghi ang amoy. Doc, ito na nga ang kahinaan natin. At talagang kinakalaban niyo kami? Rina, sige na! Ibuhos mo na ang lahat ng yan! Layuan niyo siya! Gusto niyo ng alat? Hetong gusto niyo! Lunukin niyo to! Rina, wag! Anong ginagawa mo? Ang likidong yan! Ang concentration yan ay masyadong mataas! Itigil mo yan! Ang binti ko! Ang balat ko! Nagpapaga! Yan ang nararapat na kabayaran sa paglapastangan niyo sa amin. Jonas, tumayo ka na. Iwanan na natin sila. Ibubuhos ko na natitira pang solusyon. At mas papatayin pa sila ng ulan. Salamat sa Diyos. Nakalasa ako ng likido. Hindi ko ito kaya. Ariston, katapusan ko na. Hindi ako hihinto hanggang sa mamatay kayong lahat sa sarili niyong uhaw. Jonas, halika na sa likod ko. Ito na ang huling buhos. Paano niyo nalaman ang kahinaan? At bakit niyo ito ginagawa? Hindi niyo alam kung talaga bang mamamatay kami o magiging alat ilang. Pagkakataon, hahabulin pa rin namin kayo hanggang kamatayan. Tigil nyo ang inyong metabolism ay hindi makaka-recover. Rina, mamamatay ang buong sityo. Sila ang pumatay sa amin, Doc. Kayo ang pumatay sa amin. Jonas, tumayo ka. Isandal mong bigat mo sa akin. Hayaan mo na sila. Huwag ka nang lumingon. Pumunta na tayo sa kotse. Oo, konting tiis na lang, Jonas. Umaambon na. Manghihina na sila. Ito na ang parusa sa mga halimaw. Jonas, nandito na ang sasakyan. Ako na magmamaneho.
Naiwan ko ng ilang files, pero ang importante buhay tayo. Nasaan na yung susi? Jonas, yung susi! Nasa bulsa ko. Eto, buksan mo na. Bilisan mo. Sakay na! Bilis! Mabilis kong pinaandar ang kotse habang nagsisigawan ang mga uhaw sa likod. Nilisa namin ang lugar noong mag-uumaga na at habang malalaki na ang patak ng ulan. Pero may mga kumakalampag sa likod ng sasakyan at nagulat kami nang makita ang mga alat-ilang na tila ba zombie at nandoon din si Toby. Nandito na sila. Hindi sila basta-basta tinatabla ng ulan. Dahil sa sila ay ganap ng mga halimaw. Jonas, yung mga dila nila. Dinidilaan nila yung ulan sa salamin. Napakarami. Hindi makausad ang kotse. Hinaharas nila tayo. Kailangan natin makaalis bago pa makarecover si na Doc Ariston. Kung talagang kaya nila ang alat. Palit tayo. Bilisan mo. Kumapit ka at ibabangga ko na sa bakod. Ayun. Wala na sila. Bilisan mo! Bilis! Teka. May kamay sa side mirror mo, Jonas! Meron! Sinisira niya rin ang bintana. Si Toby, hindi ako makaandar. Masyado mabigat. Meron din nakapatong sa taas. Kristal! Kristal! Ibigay niyo ang kristal! Ate, huwag aalis. Ang tila ako, nangangati pa. Teka, si Ate Elena yun. Humahabol siya mula sa likod. Puno na rin siya ng dugo. Tommy! Tama na, anak! Bumitaw ka na, anak! Heto na si nanay! Dito ka na lang sa akin! Hindi mo na kailangang mahirapan pa! Ate Elena, hindi ka na niya kilala. Huwag mo siyang lapitan. Mapapahamak lamang kayo. Lumayo ka na. Bibilisan na lang namin. At may likido pa kami. Para panandalian sila manghina. Hindi ko iiwan ang anak ko! Sige na! Lumayas na kayo! Tinrider kami ni Doc! Siya ang may kagagawa nitong lahat! Kailangan niyong makatakas! Para matigil na ang kahibangang ito! Ang pagpapakalat niyo ng balita ang tatapos sa amin! At mas gugustuhin ko yon para tumigil na ang kademonyuhan! Sige na! Huwag niyo ako alalahanin! Pero ate... Sige na. Hayaan na natin siya. Huwag nating sayangin ang sakripisyo niya. Tara, Rina. Tapon mo na ang tirang likido na nakasabit sa bubong. Bilis! Umalis ka dyan! Matapang na kristal! Napaalis namin ang huling alat-ilang na kumabit sa sasakyan. Kabadong nagmamaneho si Jonas noon, habang tinatahak namin ang daan pabalik ng syudad. Pero maya-maya pa, may nakabuntot na naman sa amin na isang lalaking tumatakbo, si Dr. Ariston. Sa likod niya, sa malayong bahagi, ay may isang batalyon din ng mga alat-ilang. Palaisipan ang pagkaligtas niya pero aasahan mo na talagang mangyayari yon dahil siya nga ang lider-lidera nila. Kung nagawa yung patayin ang mahihinang nilalang katulad ni na Aling Marta, Tomas at Dante, pues, ibahin niyo ako. Wala kaming pakialam sa'yo, baliw! Demonyo ka! Hindi na kayo makakabalik sa syudad at susuko rin kayo sa amin. Ngayon na may lakas na ulit ako. Hindi ka na makakahabol, hayop ka! Mamatay ka na, bulaan na, doktor! Demonyo! Yon ang akala nyo. Katapusan nyo na, Jonas, Rina. Ito talaga ang kapalaran nyo. Mahaba pa ang naging sagutan namin ni Dr. Ariston kahit na siya ay tumatakbo lamang at nakabuntot sa amin. Ang nakapagtataka, walang mga bahay-bahay sa lugar hanggang sa ang daan ay maging hindi sementado. Tawa lamang ng tawa si Ariston na parang sa demonyo. At maya-maya pa, dumami ng dumami ang mga alat-ilang na sumusunod. May iba't iba silang bilis, pero nagpatuloy si Jonas sa pagmamaneho hanggang sa biglang tumirik ang kotse. Papalapit na ang mga alat-ilang at ang doktor.
Hindi na namin alam kung saan kami pupunta. At Miss Anne, naabutan nila kami na nasa loob ng kotse at hindi pa rin ito napaandar ni Jonas. Miss Anne, hanggang doon na lamang po ang nakalap ko na records. Sa totoo lang, doon sa tanong ko kung anong nangyari kina Rina at Jonas, wala pa ring sagot. Hindi ko alam ang totoong kinahinatnan nila. Nang matagpuan ko ang files, wala namang kotse sa malapit. Walang bakas ng inagnas na katawan o kinuhaan ng tubog o dugo. Walang mga labi ng alat ilak. Walang kahit anong clue, kaya nakapagtataka. Pero may dugo sa kamera at doon ko rin nakita ang mga tunay na mukha nila. Nang isearch ko online, wala din naman akong nakitang mga profile o kahit ang sinasabi nilang channel. Pero hanggang ngayon nga ay nasa akin pa rin ang kopya. Siguro sa panahon na handa na ako na matutulungan ako ng mga otoridad. Sa ngayon, iisipin ko muna kung ito ba ay totoo dahil mahirap din talagang paniwalaan. Pero makatotohanan ang mga record at videos. Hahayaan ko na lamang kayo na humusga. Kayo po ba, Miss Anne? Ano sa tingin niyo ang nangyari kina Jonas at Rina? Kung ako ang tatanungin, unang-una naniniwala akong totoo ang kababalaghan na ito dahil pamilyar nga sa akin ang kwento, lalo na't marami na akong nabasang storya. Kung ano naman ang nangyari kay Jonas at Rina, sa palagay ko ay hindi na sila nakaligtas. Dahil kung tutuusin, dapat kompleto ang mga nasa notes, videos at records na sinasabi mo. Pero nakapagtataka nga naman na wala man lang clue sa malapit tungkol sa kalagayan ni Jonas at Rina. Tsaka dapat sinira na ni Ariston ang ebidensya kung talagang matalino siya. Depende pa rin talaga ang sagot sa manonood. Kung sasagutin o nasagot niyo po ang tanong ko, salamat po, Miss Anne. At yun din ang itatanong ko ulit sa mga manonood. Ano kaya sa tingin niyo ang nangyari? May nagbago ba sa una niyong sagot o parehas lang kayo ng naisip sa magkaibang oras? Sana po ay mabigyan niyo ito ng panahon. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, God bless you all.